narito na naman po tayo. Bago tayo mag-start, let's pray. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, muli sa gabing ito, Lord. Salamat, Panginoon, gaya ng aming tema, O Lord. It's not by might, nor by power, but thy Holy Spirit, O God. We can do nothing afar from you, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, gamitin mo lamang po ang inyong lingkod, O God, upang maging pagpapala, upang maging encouragement, Panginoon, sa mga kapatid namin na may mga pinagdadaanan, sa mga kapatid namin na may problema man yan, Panginoon, financially, physically, mentally, and emotionally, Panginoon, alam namin, pinagtagumpayan na namin ang lahat ng bagay dahil sa ginawa mo sa krus, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat at hayaan mo, O God, na sa gabing ito, Panginoon, ay muli kaming mapapalakas at mananatili kaming malakas dahil sa iyong Santong Espiritu na nasa amin, Panginoon. Dakila ka, mabuti ka, lahat ng ito, O God, ay tinataas namin na may papuri at pagsamba in the mighty name of Jesus. We pray. Amen. Hallelujah. So, magandang gabi muli. Nahawa na rin ako kay Echo, so. At gaya ng ating tema, staying strong. Ayan. Kailangan manatili tayong malakas. At maging malakas lamang tayo kung nasa piling tayo ng ating Panginoon. Gaya laging sinasabi sa atin ni Pastor, no? Kailangan lagi tayong may ugnayan, lagi tayong may intimacy sa ating Panginoon. Doon lang tayo makakahugot ng lakas. Hindi sa ating mga kapitbahay, hindi sa ating mga, kung minsan, di ba, kaibigan, kung minsan, pag nanghihina tayo, dati, ganun agad tayong tatakbo sa mga kaibigan natin. Hihingi tayo ng payo, hihingi tayo ng comfort. Kaya lang kung minsan, parang lalo tayong nanghihina kapag sa mga kaibigan natin tayo lumalapit. But then, if you ask God, if you depend on God, sigurado, kapatid, mapapalakas tayo. Amen. So, let's start for our slide. Ayan. Sabi diyan, we shall not live by bread alone. Amen. Sabi nga bakit sinasabi ito ng ating Panginoon, no? Na hindi tayo nabubuhay. Next slide. Sabi diyan sa ating verse, ayan, man shall not live on bread alone. Ano na ako, level up na ako, may picture na. Natuto na, no? But on every word that comes from the mouth of God. Amen. So, bakit sinasabi ng ating Panginoon, no? Na parang hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Amen. Hallelujah. At actually, kino-quote din dito ng ating Panginoon yung Deuteronomy 8, verse 3. Parang may similarity siya. At nagpapaalala dito, no? Pinapaalala na ang dyablo, no? Kailangan sumunod din siya sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kailangan lumakad tayo na may pagpakumbaba before our Lord. Amen. And rely on Him. At matuto tayong magdepende sa ating Panginoon. Sabi diyan sa Deuteronomy 8:3, basahin po natin. Bakit nga ba, no, na sinasabi ng Panginoon? Sabi diyan, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Yun pala yun, ang reason, no? Ginutom niya kayo bago kayo binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala, ni ang inyong mga ninuno. Next. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen. Di ba may similarity, no? Matthew 4:4,
Deuteronomy 8 verse 1 to 3, sinabi diyan ng Panginoon at ni-remind tayo pagdating sa Matthew 4:4 na ang tao, hindi tayo kailangan nakadepende lagi sa ating physical na pangangailangan. Amen. Naisipaunawa sa atin ng Panginoon na kailangan magdepende rin tayo sa Kanya. Amen. Next slide. Sabi diyan, ayan, what does it mean that man does not live on bread alone? Amen. Di ba? Sabi sa ating next slide, yan, ayan, it's well known that bread is the most widely consumed food in the world. It's an important source of essential carbohydrates for daily energy. Ayan. Sa umaga pa lang, pagkagising, sino dito ang mahilig bumili ng pandesal? sa bahay namin, ganun eh. Kahit may kanin, bibili pa rin ng hot pandesal. Parang nasanay na, no, yung mga tao. Masarap ang tinapay, lalo na kung mainit. Pero kung gano'n, no, sabi diyan, importante pala yung tinapay sa ating pang-araw-araw ng kalakasan, yung carbo, no? Pero bakit sinabi ni Jesus na hindi tayo nabubuhay sa tinapay alone? Amen. Hallelujah. Bakit kaya? Sabi diyan, ayan, because Jesus is speaking beyond the needs of human body. Ito yung pinaunawa sa atin ng Panginoon. He is referring to the need of human as a whole, sa kabuuhan. Amen. Consisting of a body, soul, and spirit. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At pinaalala sa atin yung verse ng Genesis 2, verse 7. Ayan, maunawaan natin kung bakit, no? Then the Lord formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man's nostrils, and the man became a living person. Amen. Hiningahan tayo ng Panginoon, kaya nabuhay ang tao. Dati, sa alabok lang tayo galing. Pero nung hiningahan tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay. Kaya, mahalaga yung ugnayan natin sa Panginoon. Yung hininga ng Panginoon. Amen. Kailangan natin yan. Amen. Hallelujah. Next slide. Sabi diyan, we are more than just material being. Higit tayo sa mga material na bagay. What made us come alive was the life God breathed into us. Amen. Since our source of life is from God, so bread or physical food alone is not enough to sustain us. Amen. So, kailangan ng physical body natin, yung mga literal na kinakain natin, mga pagkain natin sa araw-araw, yung talagang hindi kaya na hindi kumain, no? But then, alam nyo, higit na mahalaga yung ugnayan mo pala sa Panginoon. Amen. Yung intimacy natin sa Panginoon. Next slide. Sabi dyan, no, we need more than food. We need the very Word of God as our life-giving source. Amen. Kung matutunan natin, no, na yung salita ng Diyos higit pa sa mga tinapay na yan, higit pa sa mga nakikita natin. Amen. Ang salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos sa atin, yung mga salita niya noon, ngayon at magpakailanman, di ba? Hindi yan nagbago. Ang sabi nga, maglaho ang langit at lupa, pero mananatili ang salita ng Diyos. Amen. Hanggang sa huli, mananatili yan.
doon tayo kumapit. Doon tayo kumapit sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, next verse, John 6:33, it is the Spirit gives life. Amen. Ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, yun yung nagbibigay buhay, no? The flesh is no help at all. Imagine, wala raw tulong yung flesh natin eh. The words that I have spoken to you are spirit of life. Kaya yung mga salita ng Diyos, kaya nga sabi sa Hebrew, di ba? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. It's like the two-edged sword piercing into the division of souls. Di ba? Parang nanunuot sa ating mga kasukasuhan. Parang nagbibigay buhay. Yun yung salita ng Diyos. Makapangyarihan. Yan ay buhay. Kapag yun yung pinanghahawakan natin, magbibigay buhay sa atin. Amen po. Hallelujah. Next, as we live by physical food, sustains our bodies, we are also called to sustain our spirits with the Word of God. Kung gaano ang katawan mo kailangan ng pagkain araw-araw, same sa ating espiritu. Kailangan din natin pakainin yan. Amen. Kaso minsan nakafocus lang tayo sa physical na pagkain. Di ba? Aminin, kahit kami, no? Kain dito, kain doon. Kung minsan, nakakalimutan natin. At importante, sabi nga did you even pray for your food? Diba? Panalangin natin, pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin, yung nag-sustain sa atin. Hallelujah. Yung mga blessing ng Panginoon na patuloy na pinagkakaloob sa atin every day. Amen. Hallelujah. Next slide. Sabi diyan, what is the context of Matthew 4:4? Bakit? Ano ba yan? Basahin nga po natin. Yan. Imagine natin. Yung nasa desierto tayo, no? Fasting for 40 days without food. Now, hungry and thirsty, would you be? Diba? Ganyan. Imagine natin yan 40 days. Pero kung 3 days nga lang, walang nagre-response. Amen. Purihin ang Panginoon sa mga kapatid na laging nagre-response. Every time na manawagan tayo, fasting. 1 day, okay. Pero pag sinabi ng 3 days, 3, 4 kami, no? Praise God. How much more kung 40 days, gaya ng ginawa ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga, Jesus, on the other hand, was fulfilling a purpose greater than himself. Alam nyo, yun nga sabi ni Pastor Pino, kapag nagpe-prayer and fasting tayo, binababa natin yung sarili natin, yung flesh natin, at tinataas natin yung espiritu na nasa atin. Bigyan nating kapurihan yung espiritu. Pero hindi natin kaya yan eh. Amen? But because of the Spirit of God within us, hingi tayo ng guidance ng Espiritu. Kaya natin yan. No, sa una, ang hirap. First day, second day, manginginig ka na kasi sa gutom. Hindi ko kaya yan. Kasi may maintenance ako eh. Di ba? Ganyan lagi ang reason. Hindi ako pwede dyan. May maintenance ako. Bitawan natin yung maintenance. You know, ako din may maintenance ako. 3 yung maintenance ko from morning up to night. Pero for 3 days, binibitawan ko yan. Purihin ng Panginoon na sustain po tayo. Amen. Alam nyo, it's not by might. Pero yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Pag matutunan natin yan, bitawan natin kung ano yung ating mga physical na pangangailangan, ibaba natin yung ating physical, yung sarili natin. At tuturuan tayo ng Panginoon. Basahin po natin Matthew 4.
1 to 4 yan, no? Then Jesus, pansinin po natin, was led by the Spirit. Jesus was led by the Spirit. Same with us. Kapag mag-fasting po tayo, ililid tayo ng Panginoon. Ililid tayo kasi hindi natin kaya. Kailangan magpa-gabay tayo sa Espiritu. Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Di ba kung minsan nandyan na, ay, hindi ko talaga kaya. Unang araw pa lang, manginginig ka na eh. Amen. Andiyan na yung temptation. Ang usapan pa nga dito, every time na mag-fasting kami, no, puro pagkain. Mga paksiw, mga lechong ganyan-ganyan, mga masasarap. At sa bahay nyo, mag-fasting ka, magluluto doon ng masarap. Yan yung tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Siyempre, nagutom din ang ating Panginoon. Next. Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God," talaga ng si Taning, no? "If you are the Son of God, command that these stones become bread." For, ayan, sinabi diyan, no? Yun na lang. Ulitin ko na lang kasi meron na yan kanina eh. Ang sabi diyan, man does not live on bread alone. Amen. But on every word that comes from the mouth of God. Amen. Sabi diyan, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, napakabuti ng Panginoon, even our Lord Jesus, no, tinempt ng dyablo, no? How much more tayo? Talagang every time na gumagawa tayo ng para sa Panginoon, andyan yung mga temptation, maraming hadlang, maraming balakid, maraming hindrances, no, para hindi matuloy yung calling sa'yo, yung tawag sa'yo ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang magpahadlang sa dyablo. Amen. Ilagay mo ngayon sa puso mo, Lord, yes, Sabado, mag-experience life na ako. Amen. This is the time. This is the start na magamit mo rin ako. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa mga kapatid po natin na nag-response. This coming Saturday, yung nagpa-register, no? Yung iba nga, umulit, refresher, no? Purihin ang Panginoon dahil ito na yung simula ng plano ng Diyos sa iyo, kapatid. Amen. Hallelujah. So, let's compare, no, yung Matthew 4, 1 to 4. Let's compare natin sa Deuteronomy. At tingnan po natin yung similarity. Sabi diyan, no, sundin ninyong mabuti ang mga batas na binigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Ayan. Pag sinunod natin yung sinasabi sa salita ng Diyos, humahaba daw yung ating buhay. Praise God. Kaya pala, humaba na yung buhay ko, no? At ang dumami ang inyong lahi. Praise God. Dumami na ba ang lahi natin? Hallelujah. Marami na ba tayong Bible studies? Marami na ba tayong care groups, members? Praise God, no? Kayo'y makarating sa lupaing pinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Hallelujah. Para ma-invade natin yung pangako ng Diyos, huwag tayong tumigil. Huwag tayong magpa-tempt sa tempter. Para yung pangako ng Diyos na yan ay ating makamtan. Huwag kang huminto, kapatid. Diyan tayo kaya hindi natin narating, hindi natin nakamtan yung pangako ng Diyos. Kasi minsan nanghihina, umaayaw na. Amen. Next verse, sabi diyan,
Ayan, alalahanin ninyo kung paano kayo napansin nyo ba, kanina, Jesus was led by the Spirit. Dito, sinabi diyan, kung paano kayo pinatnubayan sa ilang into wilderness, no? Sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Amen. Tinitest lang pala ng Panginoon yung Israelita para matuto silang magpakumbaba, to humble themselves. Amen. Kasi minsan ang tao, yumayabang. Kapag marami ng alam, kapag yumayaman na, nakakalimutan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Next verse, number 3. Ayan, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Amen. Hallelujah. Ayan. Yung testing pala yon. Kaya kung minsan may mga pinagdadaanan tayo, may sitwasyon tayo na akala mo pinabayaan ka na ng Diyos. Alam niyo kapatid, tinetest tayo kung minsan para matuto tayong mag-humble sa ating sarili. Mag-humble at tumawag sa Panginoon. Kasi kung minsan, masyado na tayong mayabang. Kaya ko yan. Kaya natin lahat ng bagay. Nakakalimutan natin na ang Diyos na lumikha sa atin, siya yung nagbigay sa atin ng lakas. Amen. Kaya minsan may mga times na may mga pinagdadaanan tayo, huwag mong isipin na pinarusahan ka ng Diyos. Tinitest ka lang ng Diyos kung paano yung puso mo. Kung susunod ka pa rin sa Kanya. Dahil ang tao kung minsan sa mga masasarap lang na sitwasyon, yung mga sagana lang na sitwasyon, doon lang masabi na pinagpala siya. 'Di ba? Pero kung may mga pagsubok na, feeling niya, pinabayaan na siya ng Diyos. Ayan. Sabi diyan, tinuruan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Amen. Sabi diyan, next. Yan pa pala. Ayan, ginawa niya ito upang ipanawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang attend ka sa church, ay, saka na lang yan. Kasi kailangan unahin ko muna yung maghanap buhay. Kasi pagkain ng pamilya, di ba? Ganon eh. Nakakalimutan nila, di ba? Na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. At kayang-kayang ibigay ng Diyos lahat ng kanilang pangangailangan. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto us. Idaragdag na lang ng Diyos ang lahat ng bagay kapag inuna mo siya. Amen. Hallelujah. Sabi sa ating next slide, during those 40 years, God provided for them. Imagine, 40 years na naglakbay ang mga Israelita, no? Pero pinrovide sila ng Panginoon. But He allowed them to endure for a few reasons. Ano ba yung mga rason? Bakit nakasurvive ang mga Israelitang to, no? Imagine, tayo siguro, 10 araw lang, baka hindi na natin kaya, no? But then, sabi diyan, they allowed them to endure for a few reasons. Ano yung una na reason? Sabi diyan, they would humble para magpakumbaba, matutunan ng tao kung minsan na magpakumbaba. To test what was on their hearts, to know if they would obey God.
tinetesting yung mga laman ng puso, no, ng tao kung minsan, kung ano ba talaga yung laman niya, kung susunod ba siya sa Panginoon. Diyan tayo natitest kung minsan, di ba? May down moments, di ba? Usually pag may down moments, umaayaw na eh. Ayaw ko na. Simula nung umaten ako dyan, ang dami ng pagsubok. Ayaw ko na. Pero alam nyo, kapatid, kapag nalagpasan mo yung down moments mo na yan, grabe, isang matagumpay na umaga ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. So, encouragement ko no sa mga kapatid natin, lalo na yung mga bago, no? Magtuloy-tuloy ka. Magpatuloy ka, kapatid. At sabi nga, in every rain, there's a rainbow. There's a light in every darkness, no? Sabi ng Panginoon, siya yung ilaw ng sanlibutan. Amen. Kaya kung minsan, ang mga pagsubok na yan, dala sa atin ng dyablo, tempter eh. Susubukin tayo ng dyablo para huminto ka, para hindi ka magpatuloy, para masira ang buhay mo. But remember, Jesus came to give us life to the fullest. Amen. Gusto niya buhay na masaya, buhay na kasiyasiya, buhay na matagumpay. Amen. Yun yung plano ng Diyos sa atin. But then, sinisira ng kaaway. Pangatlo, they were going to enter their promised land. Amen. Yan, pagka napagtagumpayan mo na yan, no, papasok ka doon sa pangako ng Diyos, which is yung Matthew 4, no, is an image of fulfillment of this very event. Yun pala yung fulfillment. Amen. Hallelujah. Sabi dito, no, Jesus endures 40 days of fasting. Napagtagumpayan ng ating Panginoon yung 40 days fasting, no, in the wilderness, and the devil comes to tempt him, to keep him from obeying God. But the devils fail. Hindi nagtagumpay ang dyablo. Amen. Kaya kapatid, we hope hindi magtagumpay ang dyablo sa atin. Amen. Anuman yung sitwasyon na meron ka, anumang mga pagsubok na meron ka, huwag mong hayaan na ibagsak ka. Amen. Tandaan mo, si Lord laging kasama mo. Amen. Hallelujah. Next slide. Sabi diyan, ayan, the Spirit, sabi dito, no, the Spirit led him there to be tested and endured to fulfill what the Israelites could not fulfill, making Jesus our perfect Redeemer. Kasi hindi napagtagumpayan ng mga Israelita. Tandaan po natin, ilan lang ang nakapasok sa promised land. Naalala nyo yung preaching ni Pastor no last Sunday? Be like Joshua and Caleb. Diba? Sabi, huwag matakot doon sa mga giant. Diba? Yung the 10 spies. Ay, ang gaganda ng lupain, ang lalaki ng mga prutas, ang gaganda ng mga puno. But then, kaso, may mga giant doon, hindi natin kaya. Kapatid, ang ganda ng inihanda ng Diyos sa atin. Amen. Kapag napagtagumpayan mo yan, naalala ko, one time my word sa akin ng Lord, sinabi niya sa akin, conquer the land. Be like Joshua and Caleb. I will be with you wherever you go. Amen. At kung saan tayo papadala ng Panginoon, basta sumunod lang po tayo. Huwag tayong umasa sa tao, umasa tayo sa Diyos. The Lord will provide for you kung ito yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen. Hallelujah. So sabi niya, pinulfill ng Panginoon yung hindi kaya ng Israelita, hindi na kaya, But then,
tinupad ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, where else does Jesus talk about bread? Saan pa ba niya binanggit yung tungkol sa tinapay? Yan, sa John 6:51. Hallelujah. I am the living bread that came down from heaven, sabi ng Panginoon. Kaya siya yung buhay. Buhay na tinapay. Siya yung buhay na pagkain natin, no? If anyone eats of this bread, he will live forever. Purihin ang Panginoon sa mga kapatid natin na tumanggap, kumain, uminom sa tubig ng buhay na binigay ng ating Panginoon. You will never be the same again. Sabi na, no? He will live forever, and the bread that I shall give is my flesh. Imagine, binigay niyang ating Panginoon yung kanyang flesh. Ang buhay niya, binigay niya sa'yo. Amen. Binigay ng ating Panginoon yung kanyang buhay for you and for me to live forever and ever. Kasi dati, patay tayo. Amen. Patay tayo sa kasalanan. But then, because of the Lord Jesus did in the cross, tayo muling nabuhay. Amen. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon upang sa sino mang tumanggap sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi na muling mamamatay. Next verse, sabi diyan, John 6:35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. Amen. And he who believes in me shall never thirst. Kapatid, salamat dahil naniwala ka. Salamat dahil tumanggap ka. Tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. And you will never be hunger again. And you'll never be thirst again. Amen. Hallelujah. Makapangyarihan ng Diyos na tinanggap mo. Hallelujah. Next slide. Yan. How can we apply this verse to our daily lives? Ayan yung mahalaga, no? Importante na gagawin natin. Kailangan i-apply din natin sa ating buhay. Ayan. Next slide. Sabi diyan, biblical application is crucial to our Christian walk. Sabi, huwag lang tayong magsalita, kundi sa gawa makita. Amen. Yan. Next slide. Sabi diyan, as you would hunger for food, and wouldn't ignore your cravings, di ba? Kapag gutom tayo, kailangan natin kumain, no? The same is to be done for our spirit. Sana ganon din. Kung gaano tayo kagutom physically, same with our spirit, sana matutunan din natin na pakainin every day. Immersing ourselves in God's Word daily is the key to spiritual growth. Ito yung magpapalakas sa atin, magpapatatag, magpapagrow bilang mga Kristiyano. Sabi nga, faith cometh by hearing, and hearing through the Word of God. Lumalago, lumalakas, tumatatag yung pananampalataya natin kapag lagi nating naririnig yung salita ng Diyos. Pero kapag wala tayong narinig, nakakapanghina, di ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi diyan, next verse natin, James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Siyempre, minsan, walang masama. Pwede tayong mag-share. Pero kung minsan, meron akong nakikita or naririnig, no? Napakahilig talaga mag-share. Madali po tayong mag-share. Madaling mag-click, madaling mag-copy-paste sa mga nababasa. But then,
sana ginagawa natin, no? Yung mga nababasa natin, hindi lang tayo nakikinig, but then ginagawa natin. Kaya nakakalungkot, marami tayong pangangailangan ngayon. Upcoming experience life, ayan, magkakaroon na naman ulit tayo, no, ng mga bagong kapatid. Magkakaroon na naman tayo ng discipleship, class of disciples. Hinahanap na ni pastor, yung mga graduate, ng mga COD graduate. Ang dami nating open doors. Amen. Maraming mga Bible study na i-open. Maraming care groups na i-open. Ang daming mga nanay, no, kababaihan. So, hindi na kaya na isa lang ang leader ng care groups. So, we have to divide. Actually, 4 na po yung care groups ng mga women, no? Purihin ang Panginoon sa nag-step up sa pagiging leader. Hallelujah. At madagdagan pa nga po, baka maging 5 na. Doon, kailangan namin kayo, mga kapatid. Hallelujah. So, grabe kailangan, hindi lang tayo makikinig. Nang makikinig, masarap sa tenga na makikinig tayo. Pero gawin natin kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Amen. Sabi diyan, no, niloloko lang natin yung ating sarili. Amen. Hallelujah. Dapat, no, anong sabi diyan? Dapat mamunga tayo. Amen. Kung ano yung narinig natin, lakaran natin para mamunga tayo. That's the most important ng mga anak ng Diyos. Namunga. Amen. At makikita sa atin na nai-apply natin. Amen. Sa buhay natin, yung salita ng Diyos. Dapat nai-apply natin. Hindi puro pakikinig, di ba? But then, we have to apply. In what way? Sabi dyan sa next verse natin. Ayan, Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love. Siyempre, dyan ngayon makita sa buhay mo. Marunong ka ba magmahal? Amen. Mga kabataan, marunong magmahal too eh. Praise God. Yan, nakita natin, yung mga dating galit tayo, mahalin na natin sila. Yan, kakaroon tayo ng kagalakan, joy. May kapayapaan sa buhay mo, hindi puro kaguluhan na lang. Long suffering, ayan, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such, there is no law. Amen. Kapag nakita daw yan sa buhay natin, hallelujah, sabi nga, living on, next slide, sabi dyan, yan, living on God's Word produces the character that Jesus intends us to have. Yan yung gusto ng Panginoon sa atin. Makikita sa atin. Yan yung gustong-gusto niya na mamuhay tayo ng kagaya niya. Amen. Hallelujah. At sa ating kwento, no, sabi diyan, sa ating next verse, Jesus goes beyond human thinking. Amen. He shows us that life is more than the physical body. Amen. Hallelujah. What we should take away from this is to always pursue the things that will benefit the Spirit. Yun yung lagi nating gawin. Yun yung lagi nating sundan. Yun yung lagi nating habulin. Amen. Yun yung lagi nating gagawin. Yung makabenefit sa ating espiritu. Yung mapapalakas yung ating espiritu. Yes, gusto rin ng ating katawan na kumain. Kung manawagan ng prayer and fasting, go even one day. Napakalaking bagay to humble ourselves before God. Kasi binababa natin yung ating flesh. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, having our physical needs met is important
and should not be ignored, but the same is true for the Spirit. Amen. Hindi natin kailangan i-ignore yung pangangailangan ng ating katawan. Nag-exercise tayo, gaya ni Brother Danny. Praise God. Papalaki ng katawan, to take our vitamins. We will take yung mga carbo, protein. Yan, maganda yan sa katawan. Huwag mo rin pabayaan yung katawan mo. Dahil yan yung templo ng Espiritu ng ating Panginoon. So alagaan mo yung katawan mo. Walang masama na kumain ka ng tama. Huwag kang kumain ng samgyupsal. Hindi, joke. Kasi natawa si Sister Dina. Eat healthy foods. Amen. Para yung katawan mo, maalagaan mo, mag-exercise, di ba? Kasi sabi nga, yan yung dyan nanirahan, yung ating Panginoon, yung Espiritu ng ating Panginoon. Next. So, I encourage you tonight, to seek God with all your heart. When you do, you will find Him. Amen? Sabi nga, when you call upon Him, He will answer you. And He will do great and mighty things that you do not know. Yung mga bagay na hindi mo pa alam, gagawin ng Panginoon, suddenly, di ba? Astounding. Yan, sabi ni Pastor Tony, grabe yung astounding na yon, di ba? Yung kakaiba. Hindi mo pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng iyong tenga ang mga bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, sabi dyan sa ating, for you to stay strong, di ba? Para mapalakas ka, it's not by might nor by power, but only by the Spirit of God. Yan po yung magpapalakas sa'yo, kapatid. Hallelujah. For us to be strong always sa mga pagsubok, sa mga testing, sa mga sitwasyon na dumaan, sa mga bagyo na dumaan sa'yo. Hallelujah. If you are led by the Spirit of God, malalagpasan mo lahat ng bagay. Amen. Ang Espiritu ng Diyos, ang ating Panginoon, ang siyang ating kalakasan. Kaya nga sabi niya, if you, kapag malayo kayo sa akin, you can do nothing afar from me, sabi ng Panginoon. Kailangan lagi tayong nakakonect. Nakakonect tayo sa puno, which is our Lord Jesus Christ. Amen. Doon lang tayo maging malakas. Every time na nanghihina ka, kapatid, don't forget, tawag lang, dial lang, call unto me, and I will answer you, sabi ng Panginoon. At gagawa siya sa buhay mo. Anumang sitwasyon, sa pag-aaral man yan, sa finances man yan, sa emotion man yan, di ba? Sa kaguluhan man yan sa pamilya mo, everything will done sa magagandang paraan dahil ang Diyos ay kasama mo. Amen? The Lord will never leave you nor forsake you. Amen. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin, sabi sa ating pamagat, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. And starting today, starting tonight, basahin mo yung salita ng Diyos. Basahin mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Basahin mo yung mga inihandang masasarap na pagkain ng Diyos para sa'yo. Every day. Para yung physical mo man yan, spiritual mo man yan, ay patuloy na palalakasin. Just stay strong. Amen? Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Gaya ng sabi mo, Panginoon, we will stay strong, Panginoon.
Hindi dahil kami ay malakas, hindi dahil kami ay magaling, but because of you, O God, because of your Holy Spirit within us, O Lord. Thank you, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hara, shikararara. Maraming salamat, Panginoon. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you for the healing. Thank you for the provision, Panginoon, sa bawat kapatid namin, O God, na may mga pinagdaanan, may sitwasyon, O Lord. Thank you dahil lagi kang nandyan para sa amin, Panginoon. That your promises is always yes and amen. That you never leave us nor forsake us. Hallelujah. Na kailanman, Panginoon, ang mga anak mo, God, na nagtitiwala sa iyo, Lord, ay kailanman na hindi mapapahiya, na hindi pa nakita ng aming mata, hindi pa narinig ng aming tenga, ang mga bagay na inihanda mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, I release blessing to my brothers and sisters na narito, Panginoon, sa mga kapatid namin na nanonood sa amin via Facebook Live. Hallelujah. Maraming pong salamat sa mga salita mo, sa encouragement, Panginoon, sa pagpapalakas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. We thank you. Hallelujah. Maraming pong salamat that you daily load us with your benefits, Panginoon. Hallelujah. That we can come boldly into your throne, Panginoon, at makakasumpong kami ng iyong awa, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Sa mga kapatid ko na narito, ay dala-dala namin yung pangako mo, dala-dala namin, Panginoon, ang kalakasan mo hanggang sa pag-uwi namin ng aming mga tahanan. Hallelujah. Ay hawa kami sa aming mga sambahayan, O God. Ma-share namin sa kanila yung kabutihan mo, O God. We thank you, Jesus. Thank you for your protection, Panginoon. Yung sa mga malayo pa, sa mga sasakyan nila, Panginoon. Cover them, O God, with your precious blood. We thank you, Jesus. Lord, right now, we declare, Panginoon, the abundant blessing to each and every one of us, O Lord. Maraming pong salamat, O God. Hallelujah. Sa iyo lamang namin tinataas. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Maraming salamat at God bless everyone.